Huy kayo mga anti-Duterte na salot sa lipunan, no? Guess where I'm at? Kita nyo, nasa Singapore Airport na naman tayo syempre. Changi Airport. Napakaganda, fully carpeted. At kita nyo, napakaraming mga kiosko. Hindi na kayo kailangan pumila ng napakahaba kapag ka magche-check-in kayo, pagka may biyahe kayo. Hindi katulad dyan sa Pilipinas, napakabulok. Talagang ultimo dyan sa NAIA, dyan sa airport sa Kamaynilaan, no? Kailangan sobrang aga nyong dumating sa airport bago ang biyahe nyo dahil napakahaba ng mga pila, napakabagal ng immigration process. In short, ang gobyerno hindi inaayos, hindi tinututukan dahil nga to longest inutil, no? Talagang finofokusan nila ang impeachment trial imbis na ini-improve ang mga basic services na ganyan, no? At ang mga facilities na dapat world class sana. Nang sa ganun, ang ating mga turista galing iba't ibang bansa ay nasasatisfy ang kanilang pag-visit, no? At ang kanilang experience, hindi sila nandidiri pagbalik, no? Talagang sinisiraan na nila tuloy ang Pilipinas kahit sa mga ibang mga foreigners dahil nga kita nyo, talagang nakikita nila kung gaano kabulok ang sistema natin, no? Kung gaano kahayop ang mga namumuno sa ating gobyerno. Kaya kita nyo, it's National Day now here in Singapore, no? Happy anniversary, 61st anniversary sa Singapore, no? Malaki ang pasalamat ko unang-una sa Panginoon na ako'y nabigyan ng chance, opportunity na makapanirahan dito. Dahil kung hindi ako nakapanirahan dito sa Singapore, hindi ko makikita kung gaano kaganda ang kanilang bansa, no? At talagang hindi ko makukuha ang opportunity na ma-share din sa inyo ang mga nakikita kong maganda mga tanawin dito, ang kanilang mga magandang pamamalakad, ang magandang pamumuno ng gobyerno nila, no? Nang sa ganun, makumpara nyo kung gaano katulongges, kainutil ang administrasyong bangag dyan sa Pilipinas. Talagang I thank God dahil alam nyo, bihira lang mabigyan ng opportunity ang sino man na makapanirahan dito, no? Pero kahit na hindi magandang sinapit ko sa buhay ko, no? Ang 7 years old kong anak talaga hindi ko nakikita lumaki dahil sa pakikipaglabang ko nun sa droga, mag-isa dyan sa lugar ko sa Makati. Pero talagang binless ako ng Panginoon na talagang makita kung gaano kaganda itong bansang to, no? At dahil yan sa kanilang founder na si Lee Kuan Yew, no? Na talagang siya ang father ng Singapore, kundi dahil sa kanya hindi naging gantong independent ang bansa at talagang hindi naging ganto ka world class, no? From a third world country, malala pa nga sa third world talagang palaisdaan lang ito noon, itong Singapore. Pero kita nyo, ngayon, first world country, the only one in Southeast Asia na talagang matatalo ang US, kahit Canada, kahit pa mga ibang mga bansa sa Europe. Dahil world class din ang pamumuno, ang governance ng Singapore government. Kaya ang lesson na gusto ko ipakita sa inyo mga Kanoypi, kahit mga bangag na loyalistang kayo, no? Na mamulat na kayo sa ngayon. Dahil alam nyo, hindi naman napakahirap, hindi naman kailangan ng sobrang talinong presidente para makasabay tayo sa Singapore. Kailangan lang merong magandang diskarte, magaling, no? Na pamumuno at merong political will, yan ang pinakahigit sa lahat. At syempre, kaakibat niyang political will, dapat may kamay na bakal ngayon tulad na lang ni Lee Kuan Yew, ang founder ng SG. At pinaka-closest figure nga dyan, si Tatay Digong, no? Walang iba pa. At ang susunod na dyan sa kanyang yapak si VP Sara Duterte. At kita nyo walang presidente na talagang kayang i-expedite ang process ng ilang dekada ng napag-iwanan na bansa, no? Tulad ng Pilipinas para makasabay tayo sa Singapore. Pero dahil sa mga ilang mga makabayan na willing mamatay para sa bayan at ilang mga politikong ito na talagang lumalaban para sa katotohanan, we are very blessed, yan ang masasabi ko. Kaya dapat huwag nyong i-taken for granted. Dapat makontento kayo sa mga lumalaban na mga tulad nila Barsaga, no? Isa na yan. At sila Leandro Leviste, ang iba pang mga lumalaban tulad ni Senator Marcoleta. Huwag nyong gagawing katatawanan ng mga yan dahil sila ang mga ilan sa mga pag-asa ng bansa natin, no? Siyempre kasama na ang inyong lingkod, ang inyong tigasing Noypi, na talagang gagawin ng lahat para mapalibutan namin si VP Sara kapag panahon na niya bilang Pangulo ng Pilipinas. At talagang bilang isang makabayan na talagang mahal na mahal ko ang bansa ko, talagang ibinuhis ko na ang buhay ko ilang beses na mula pa noon nung nandyan ako. At hanggang ngayon, willing pa rin akong gawin yun. Higit pa. Kung pwede lang ibigay ko ang buhay ko instantly ngayon para lang sana makahabol tayo, no? Matalinhagang salita lang yun, no? Pero ganyan ko kamahal ang bansa ko. So hindi ako susuko para sa pangarap kong maging Singapore din ng Pilipinas. Dahil yan ay hindi imposible basta't ang presidente, ang leader natin ay may political will at kailangan nga for a faster process, no? Dahil ilang dekada na tayo na pag-iwanan,
Kailangan may kamay na bakal. Hindi natin pwedeng ipaubaya to sa mga dilawan na dati pa talagang kumakampi sa mga oligarko o yung mga malalaking mga korporasyon. At iniiwan nila ang interes ng sambayan ng Pilipino, ng may hirap na Pilipino, no? Sinasantabi nila para sa interes ng mga mayayaman, makapangyarihang mga negosyante sa bansa natin. So hindi na tayo pwedeng bumalik sa luma, sa mga dilawan, at hindi rin tayo lalong-lalo na pwedeng kumampi lalo dito sa bangag na administrasyong to. But instead, VP Sara is the way to go. Ito ang tamang daan, ito ang tamang landas na dapat nating tatahakin bilang mga mamamayang Pilipino. Ako, kasama ako sa grupong talagang masasabi ko na kapag ang Pilipinas, no? This is our last shot, ha? Kapag ang Pilipinas talaga napunta sa tamang daan, there is no turning back. Yan ang masasabi ko, yan ang tatandaan nyo. At talagang ako, no, pag nabigyan ng pagkakataon na makatulong sa administrasyon sa susunod, kay VP Sara lang, wala nang iba pa. Talagang nakikita ko, no, na magiging in good hands ang bansang Pilipinas. So yan lang, I'm very blessed, no. Happy anniversary ulit sa mga Singaporean nating mga kaibigan, no. Sa mga Singaporean nating mga followers, no. At talagang napakaganda ng bansang to. I'm very blessed na ma-share itong mga experiences ko sa inyo mga Kanoypi, no. Napakasarap lang sa pakiramdam na kahit na tinutulunggis tayo ng ating administrasyong bangag, no, ng gobyerno natin, meron pa rin tayong nakikitang pag-asa. There is hope, no? Because as long as merong gantong Singapore na nagpapakita ng example kung paano bumangon ng isang third world country patungo sa pagiging first world country nang dahil sa isang leader na talagang responsable tulad ng kanilang leader, founding leader na si Lee Kuan Yew, there is a big hope na ang Pilipinas din kayang makasabay sa Singapore. Basta't itatak nyo sa mga isip nyo na lagi kayong maging makabayan ng sa ganun nga ang Pilipinas maging Singapore one day, na ang Pilipinas mahigitan pa ang Singapore one day. Hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noypi.